Tawagin na natin ang ating tagapagsalita. Pastor Dante Dilo. Alright, good morning everyone. And thank you for considering me to encourage you with your special program today through your beautiful advisor. Alright, hindi na natatagal. Basahin natin sa Ecclesiastes sa team. Alright, wala lang ng boses magkakatapunan na. Alright, sabay-sabay natin basahin sa one verse. Alam nyo na ito, but let us read again. In Ecclesiastes chapter 7 verse 8. You are there, did you now read? Better is the end of a thing than the beginning thereof, and the patience spirit is better than a proud and evil. Let's pray. Ang Diyos, kami po ay papasalamat sa iyong biyaya sa amin for this special fellowship program na mga first year ay nangyari po Diyos na magkaroon ng encouragement from thy words to thy servants. At we pray, Lord, na ito ang pagpapala. Holy Spirit of God, please give us wisdom and understanding. Marami na po kaming nalinig ng mga mensahe, mga hamon. But I pray, Lord, that hindi lang ito magsibing kaalaman. But like you said, in chapter 3, verse 18, to grow, not only in knowledge, but to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. At muli, magpaalam mo kami din po ako to encourage these students. At unang sabihin, Panginoon, what a great thing to finish well and to have a better ending. Kaya muli, kayo po ang maluwalhati. Pagpatawad mo po, ang nagagawa mo tulad mo sa kami po. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Alright, President, please. Finish well to have a better ending. Finish well to have a better ending. So when sabi dyan, better is the end of a thing than the beginning thereof. So when God gave Solomon wisdom, he said, better is the end of a thing than the beginning. It means that what will be the end? What will be the end of a good thing that God began in you and doing now for you? Ano ang magiging katapusan ng mga mabubuting bagay na ginagawa ng Panginoon sa inyo, sa atin, at patuloy pa niyang gagawin? May mga Kristiyano kasi na maganda ang mga pag-uumpisa. But I been for 40 years as a Christian, and for almost, I think, 30 years as a teacher ng BFTC. I began teaching second semester, nandun nagkakamali ng 1994 after I graduated from BFTC. But maraming ako nakita ng mga magaganda ang pag-uumpisa. Kaya nga ay, I might say na maski magandang mag-umpisa, pero ano ang katapusan nito? That's right. Come on. Kaya nga, lalo sa mga Pilipino, nagkaroon tuloy ng adage ang mga matatanda noon na marami sa mga Pilipino ang lingas pugod. Alam niyo bakit sinabing lingas pugod? Kasi pag ang pugunan ay sinilaban, okay?
kahit yan ay sariwa pa, pag may nasunog, biglang parang fizzled out ka agad. Kaya nga, halin tulad, yung sa Ningas Bugon, pag nagsilap ng bugunan, maraming Pilipino. Kasi hindi alam ng Amerikano yung Ningas Bugon, Tagalog kasi yung marami daw mga Ningas Bugon. Ibig sabihin ay, magaling lang sa umpisa. Wow! Kaya nga nakita marahil yan ang pinapatay niyong tao, si Solomon, okay, na hindi lang mga Pilipino, kundi maraming kaugalian na ganyan, ang galing mag-umpisa. Magaganda ang pinag-umpisahan. Pero ano baga ang naging katapusan? Kaya na pinasulat ang Panginoon, better is the end of a tale than the beginning. Sa 1 Peter chapter 4 verse 7, may katapusan ang lahat. Pero ano ang magiging katapusan? 1 Peter chapter 4 in verse 7. But the end of all things is at hand. The end of the semester is at hand. At bagay may katapusan niya. Lahat ang inumpisahan may katapusan. Kaya nga ang buhay natin is just a series of beginning. Pagkatapos sa isang bagay, may umpisa na naman. Ito ay first semester na tanong. So magandang paalala yan, first semester pa lang. Tingnan niyo ang inyong mga katabi. Huwag lang si Darway kasi hindi makakalis sa Darway. Tingnan niyo yung mga katabi. Huwag lang yung regular. Yung regular. Sa isang semester ka na naandyan pa kaya. Eh, nagpapalito na yung katabi. Okay. Ano sabi dyan? But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober. Yung mahinahong pagpadalos-dalos. And what's good. And what's unto prayer. What's unto prayer. So maganda ang nagpasimula ngayon. Nung umpisa na semester, sana habang lumalaon ay magkakaroon ng magandang pangwawakas. Sana yan lagi sama natin sa prayer. Lord, pinahintulutan mo akong mag-umpisa ng aking karir ngayon. Pinahintulutan mo mag-umpisa ng first semester nung mag-enrollan. Sana, Panginoon, magkaroon ako ng better ending. Pray every day. I want Lord to have a better ending. Sapagkat, alam niyo kung meron target ang David, nandito sa verse 9. Kaya nga sabi ito, be sober. Be vigilant for your adversary. Kung meron gustong igupo ang diablo, ay yung naandito. Why? Because you are a special people. To God. Alam ng devil, if you invite this Ecclesiastes chapter 7 verse 8, alam ng devil na mas marami kayong magagawa sa Panginoon. Greater works. Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 14 and verse I think 12 or 26, said there that greater works than this ang inyong kayang gawin. Lalo na sa maraming mga instrumento, sa maraming mga bagay na sa lahat ng mga disciple noon. Walang mga sasakyan noon, walang cellphone noon, okay? Walang mga bagay na that make it advantage. Okay? Pero yung advantage na meron tayo ngayon, pwedeng gamitin ng devil. The adversary. So be sober, vigilant. For your adversary, the devil is like a roaring tiger. Like a roaring lion. And I in the end, like a roaring lion seeking whom he may devour. Kaya ngayon kami yung sana mong mag-devour. Kasi alam nga ng devil na greater works na magagawa ninyo.
Tingnan niyo yung mga nakatapos na at saka mga nasa gawain na. Yun ang inyong tingnan. Lalo sa mga CBBC-yan, ako talaga ay galak na galak sa Panginoon pagpapit ng mga graduates dito na hindi miwalay sa turo, na hindi miwalay sa principle ng BHPC. Makikita niyo yung biyaya ng Panginoon. Sabi nga ni Dr. Rene, hindi tatapos nila sa material like blessing. That's faithfulness. Remember, faithfulness shall abound with blessing. Sabi nga ni Dr. Rene, pag nagkasama-sama dito yung mga pastor graduate dito, tuwan-tuwa siya kasi wala nang paglagyan ng sasakyan. Diba? Dami na pagpaydaraling, dati nagbibiyahe lang. Dati mga pero tingnan mo. Yeah. Kasi 10 years ago hindi ganyan. Pero makikita nyo, yun ang tingnan natin yung mga faithful na nagpapatuloy. Bagamat of course, lagi napapalaran din lang kayo, kami napapalalahanan na hindi patapos. Hindi tayo ang tatapos. Ang Panginoon ang tatapos. Because He is the whole word and the finisher of our faith. Amen. Tingnan nyo, sa silang, kung kayo nakapunta na rin, tingnan, bago ako pumasok, pagpulihin ko, mas malaki naman ang mas buwag ko sa pastor nito. Pero hindi yung ginawa ng Panginoon. Na nag-umpisa lang sa apartment na hindi mapalagay. Tapos, there is always a series of beginning ng mga inumpisahan. Pero tingin nyo, habang nagpapatuloy ang pagkira. Nang makapunta ako sa Ordaneta, sa makapunta ako dito sa Ordaneta, nang makapunta ako, ang lalaki ng buhay. Nung nagbuhukay para sa kanya malalaki. Sabi ka, malakad yun kang itatayo rito. Pastor, saan na makabigyan kami ng Panginoon 3-story. Alam nyo, patong story na sila. Amen. Punta tayo sa Kalawang. Lagi ko sila sa ito, isa lang kami sa ganyan kalaki. With almost 15 people. Na nilagyan ko ng bubungan na kawayan. At bubong na ano, kasi ang bakura ay pahiram lang sa amin. Pinahiram na bakura. Binubungan ko ng sawali. Ng sawali, matawag yan. Ng bawi. Dingding na kawayan. Aba ay, pag binuksan ko rin ang buhay ko, may nakikinig eh. Sinabi pag invite, nag-i-invite naman eh. So dumadami. So hindi pinahinaya na pag naandun lang. A series of beginning. Then we began again. Isang bahay ulit na pinahiram ng bahay naman. Lumaki na, ganyan na. Pinahiram. Umaawa sa kalsada. A series of beginning. Panginoon, bigyan mo kami ng apartment. Mag-ilang church na ito. Hindi naman kaganito agad eh. A series of beginning. Pero hanggat hindi pa tapos ang Panginoon natin ang pastor ng simbahang ito, hindi tumitigil. Why? Sapagkat ang nasa ng pastor, ang nasa ng Panginoon, sa puso ng pastor, ay magkaroon ng magandang wakas. That's right. So, paano? Number 1, yung katagal, fix your heart to the Lord. Fix your heart. Walang ako nakita ibang paraan kundi i-fix mo na ang puso mo sa Panginoon. Especially yung first year. Kasi pag hindi fix ang iyong puso sa Panginoon, ay ipag-aato ng puso mo. Diba kaya dito, nilagay ng pag sa puso mo, gusto ko maging full-time. Ayaw ka gusto full-time. Ay gusto ko pumasok sa Bible School. Lalo ako matuto ng mga bagay patungkol sa ministry. Pero hindi mo alagaan ang puso mo para sa Panginoon. Pagkamat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh pag dito ba lagi lilingon? Kaya naman, pag dito lagi lilingon, huwag na. That's right. Come on. Hindi ba pinipirpay ng Panginoon? Hindi ba pinipirpay ng Panginoon para sa inyo? How you picture God? Tingnan in Psalm 57. Psalm 57. Minsan na nagkamali si David. Alam natin yun. Okay? Nang tumingin siya isang naliligo. Yung Batseba. Minsan na siya nagkamali. At nag-confess siya.
Diba gusto pa rin niya itago ito. Pero alam niyo, sa pastor, kay Nathan, ay hindi may tatago kasi lagi nililibili yan sa manugang. Bagaman taga-riddle si Nathan sa kasalanan ni David, at sinabi niya, gusto pa rin kailan ni David. Hanggang sabihin na ikaw ang lalaking yun. Nasumulat ka yan, ikaw yung lalaking yun. Hindi na pala sumulat. Nag-text kayo, hindi. Wala sa Bible. Ikaw yung lalaking yun. Tagong-tago yung ginawa mo. Until God used him to write Psalm 51. Ano yun? Bring back to me the joy of the Lord. Kapag ang ito, hindi ko may tatago. Ang nagnanak ang kagala ka na dapat meron ka ngayon. Kagaya ng ito, kagaya ni God Ray. Wow. Amen, God Ray. Ang pwede magnakaw, emotion. Right. Kaya sabi sa 57, in verse 7, my heart speaks. Yes. Panginoon, fix na ngayon ang puso ko. Minsan na ako nagkamali. Tumingin. My heart speaks, oh God. My heart speaks. Now I will sing and give praise. Amen. I will sing and give praise. In Psalm 108, in verse 1. Psalm 108, in verse 1. Oh God, my heart speaks. I will sing and give praise, even with my Lord. Sabi ko kanina, pagka hindi fix ang puso mo, alam niyo bang ang issues, ang mga issues mag-isabay sa PSPC, puso, ang issues. Tayo niyo sa ano, Proverbs, ano natin ito, chapter 4, verse 23. Proverbs chapter 4, verse 23. Proverbs chapter 4, in verse 23. Keep thy heart with all diligence. Ingat ang mabuti mo ang iyong puso. With all diligence. Why? For out of it, ano are the issues of Bible students. Sabi nga sa inyo believe ko 40 years sa Christian, maraming mga kabataan. Kahit nga kahit yung Christian, married na. Yan. Kasi nga yan ang gusto sirain ng David. Yeah. Para masira ang testimony. That's right. Kaya ingatan yung testimony ng PSPC, ingatan yung testimony nyo. Pwede naman kung ang puso nyo ay ipig sa Panginoon. Kasi nga po, hindi ipig sa Panginoon. Ang sabi sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. Right. At hindi tayo itsapwera doon. Kasi ang gabi may puso pa rin tayo. That's right. Mapera yan ay yung makina na nasa labas na yun ang nagpapatipon ng puso. Pacemaker. Pag may tipirisa na talaga ang puso, ay hindi ko na pa naman ang matipon ng puso natin Sabi ko nga, siya masyuar. Regular lamang kasi we are normal people. You are normal people. Regular, normal lamang na tumiko yan. Lalo na pag nakatingin ka, pero huwag ka nang titigil. Huwag ka nang titigil. Kasi nga, yan makaka-apekto. Kaya nga, fix your heart. Yeah. Amen. The heart of the problem is the problem of the heart. That's right. Ang dami ko nung narinig kumanta niya. Pero bagsak din. The heart of the problem is the problem of the heart. May emotion pa yun. Kaya nga sometimes, be careful of what you say. Kasi nga, hindi tayo makapagsinungaling verbally. Hindi tayo makapagsinungaling verbally. Kristyano Pero maraming Kristiyano singer na sinungaling. Right. I'm on the winding flight. Pagdating ka na sa video po, Well, who's inside? Pagsak. Kaya, tatuanin mo yung pinapatid. Invite what you say. Invite
in your heart what you sing. Fix your heart on God. Number 2, focus your eyes on Jesus. Not only una puso, then mata. Focus your eyes on Jesus. Sabi ko nga, sinong tatapos ng lahat ng bagay na inumpisa natin? Yung author ng pananampalataya. That's why in Hebrews chapter 12 verse 2 start. Memory verse natin yun eh. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Nasabi doon, kahit hindi niya nalitaan ang kahihiyan, ang reputasyon niya. Take care while in Bible college, after this Bible college, take care of your character. Binibuild ng Bible college, and God will take care of your reputation. Ano yung reputation? Yung sinasabi ng tao, pero mahalaga ang sinasabi ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Kasi ang isa sa binibuild sa atin dito, character. Kasi kung hindi pa bibili ang character niyo, maski marunong ka, ay ipapasok yung pride. And pride cometh before. Maraming umabagsak dahil sa kayabangan. At bumagsak man, I always go back to the authorities of our faith. Pagpakumbaba. Kaya maraming salamat sa pagpakumbaba. Nag-graduate ka lang na biktima ng puso. Pinumpranta. Pero kung puntahin, natuto kay David, siguri po. Now, alam mo na ang consequence. Opo. Go back to the office. Enroll again. First year. Opo. Ako nagpapasalat. Alam niyo maraming nakagraduate din naman. Amen. Nasa gawain din naman. Men and women that are behind their pastor. Kasi nga, bumabagsak tayo. Pero ano yung salamat? Pero tayo sa 37 verse 23-24, I think. The steps of a good man are ordered by the Lord. So, in order nila, Panginoon. Pero nung sabi ko na, steps of a good man are ordered by the Lord. Ano yung sabi na, though we fall, nabasa kilig at falling. Though we fall, he shall not be utterly cast down. Kung siya'y laging naandun ang humility. Kaya nga napapol because of pride. Pero salamat sa parang salita ng Diyos. Hindi ka matanda, hindi tayo tapos. Mata ng Diyos. It's from something. Start again! We shall not be utterly cast down. Ang sanlibutan ng inibakas down, pwedeng ikaw ay tadyakan. Ayaw na makabangon. Marami sasabihin. Pero mahalaga, mahalaga ng Panginoon. He shall not be cast. For the Lord, pag nagaliban, Lord, ay wala pa namang perfect sa atin. Yes. Sino ba dito perfecto? Sir? Lahat tayo. There's a possibility to fall. That's right. Pero alam nyo, ang advantage natin, lalo na kayo, halos araw-araw. Sabi mo nga sa academy, mga bata, halos araw yan, advantage nyo. Ispulpit na ang salita ng Diyos sa inyo. And yet, pagdating ng college, labas nila, minsan natin ako pati. Pero alam nyo, ang lagi kong pinangawat, nagpipray sa Panginoon. Panginoon, meron silang Proverbs 22 verse 6. One day, hindi man natin ang gano'n. So to it. Talagang napakabuti ng Panginoon. Kaya nakakita ko, marami mga faithful na ulit, ay binalik ulit. May pamilya na. Ang kinaiinisan nilang academy, kasi ang hipit-hipit, pag nakalaya, parang nakalaya, ang hipit naman ang standard mataas. Pero nung magkaanak na, ang mga anak nila, gusto ipasok, 3 years old pa lang, pinapasok na sa nursery. Bakit? Tatakot silang lumaki na kanang-atagaya nila eh. Bakit kinakailangan train up and you are in training? Because hindi lang bata ang nasa Proverbs 22 verse 15. Hindi niya baka kung nagpapata-bataan, tanda mo na rin. Nag-angel ka na. Ano nakalagay doon? Foolishness is wrong in the heart. Kaya minsan
Kaya, focus. Fix your heart on God and focus. Focus your eyes on Jesus. Sabi ko kanina, pwede ka kasing maapektuhan. Itong pusong ito mula dito, hanggang dito. Yan yun. Lamentation chapter 3 verse 51. Lamentation. When I behold the daughters of the city, hindi na nga daughter of the city, daughter of the province na yun. Ecclesiastes 3. Lamentation, I think. Lamentation. Ano ba lamentation? Nasa taas na Jeremiah. Lamentation chapter 3. 51. Mine eye. Kaya be careful of your heart. Sinasabi sa mga bata. Pinapakanta natin, oh, be careful little eyes, but you see. Kasi sa kabilang Sunday school teacher. Oy! Come on, senior. Come on, sir. Oh, sir. Oy! Think before you click. Yeah, that's right. Oh, be careful little eyes, but you see. Why? Pagkasabi dyan, mine eye affected my heart. Because of the daughters there in PHBC. Yan ang nasa Bible ko, ayaw ko sa inyo. Because of the daughters there in PHBC. Kasi ang mga girls naman, nag-aantay lang yan. Medyo pa rin yung magkikipan, nag-aantay lang yan. Ang mga hamid, tawag sa amin mga hamid, yung aggressive, yung mga lalaki, kaya bumabagsak pati mga babae. Kaya be careful. And then also be careful of the sons and the HBC sons. Yeah, be careful. Minsan, sasabihin mga girls natin, ako'y sinin sa pagkara, huwag mo pakalaman, pero huli. Ang huli. Ay, bumabagsak din tuloy. Kaya mag-ingat tayo. Be careful of your heart. Yeah. Amen. Focus on Jesus. Kaya sa atin, saw what Jesus saw. Tama ba ng English? Saw what Jesus see. O see what Jesus saw. So kung ano mag-grammar kung ano niya. Sana, what Jesus saw, yun ang makita natin. Ang nakita niya sa tinawag para sa kaluluwa. Sa Matthew chapter 9, di ba? When he saw the multitude, tumingin muna tayo sa mga multitude. Sapagkat yun ang the heart of the lieutenant, the eyes of the lieutenant is after the multitude. When he saw the multitude, why? They are like sheep. God was afraid they are like sheep going anywhere, walang pasto. Walang nagkagabay. Tinawag tayo dyan. Kaya ito muna, tingnan natin yung nakita ng ating Panginoon. Hindi yung nakita natin. At kung tayo man ay nakita natin, Lord, looking unto Jesus. Kasi ang Panginoon makatapos na magandang oras. So focus on your eyes on Jesus. Number 3, make a lifetime commitment. Make a lifetime commitment. Nakita natin yan kay Apostol Pablo. At sa 1 Timothy chapter 1 verse 16, siya isilip ng Panginoon to be an example, to be a pattern. Kaya nung sumulat siya sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, alam niya maraming sufferings, alam niya maraming kahirapan. I empathize with your suffering here. Pero yung ang suffering nyo, ito hindi may tutong pa sa suffering yung 1990. 1990, 91, 92, 93, ako graduate na 94. Nakita ko yung kalagayan dito ng mga Bible student noon. Hinihiga nila ilalim ng altar. Papasok doon parang mga dagasalungga. Ang paaralan ay yung views. Yan. Ang ganda ng kalagayan nyo dito ngayon sa pantalay nyo. Yan. Noon bawal gumamit ng electric fan. Pag mamahina, kung pira sa doon, nagiging isang electric fan. May labahan, ay pambira. Tapos hindi mo pa ikukumit sa kabutihan ng Panginoong ginagawa. Yeah. Amen. Napakalang advantage. Amen.
Si Paul ay nag-suffer. Well, yung dinadanas mo ito, ako'y uuwi na kasi ako hirap na rito. Magdadrama na yan. At pag nagdrama ng ganyan, nakagayak na pala yung mga gamit niya. And then magpapaalam, nakagayak na pala. Kaya kung hindi man magpaalam, higaan na maaling at makatulog yung gwardiya. Tapos ay daladala na lahat. Bakit wala na? Bakit? Hirap na ako. Mama, sa lolo. Bakit kami? Ang kinakain namin doon ay isang takal. Maniwala ko sa inyo. Lahat kayo, mayroong mga, almost sa inyo, may mga allowance eh. Pero ang nabasa ko, Bible student, nasa Burger King. Bakit? Unlimited ang rice, unlimited ang ano, may nasarap. Nakita mo yung Burger King dyan sa iyo natin. Nagsarap ko eh. Bakit? Mga Bible student. Naan doon. Order ka na isang ano, pero anti-rice at saka anti-nesty. Sabi niya tayo, pinabot mo. Ikaw nga yung lagi nakatot eh. Huli. Nesty. Mau tahu sarap mo ba? Lalugi sa kapis-pis ka. You say you suffer. Ano sabi niya sa 2 Timothy 1:12? Although it's cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. Bakit gusto ko makatapos? For I know I have believed and am persuaded that He is able to keep that which I have committed against the day. Committed. Alalahan niyo lagi yung araw na kinumit ko yung sarili. Panginoon, pupuntahin ako. Hindi man mapupuntahin, may mga trabaho sa labas. Pero Panginoon ko, ang sarili, kahit may hirap, pagkagaling sa trabaho, kumaya sa secular na paaralan, pupunta pa rin ng alas 5. May mga karami naman sa inyo, mga full time. Lagi nyo lalaan, the day you commit yourself. Amen. Always remember the day you committed yourself. Because the devil will always whisper, hindi ka tatagal. Hindi ka tatagal. He is not knowing. Yeah. He is not knowing. Pero pag magpapahalata ka sa kanya, nasa class ka, tutulog ka. Gising! Come on, Jorex! Come on, Greg! Jorex! He is not all knowing, but he is a great psychologist. Marunong siya magbasa ng hilat sa ng tuwa. Kaya no wonder the pastor when he's not behind the pulpit kaya may problema. Sasabihin pa niya, are you happy today? Ang puso niya break. Because of the problem, troubles. Kasi kung mayroong makatapihin sa simbahan ng pastor. Kaya, pipilitan at makakailang, are you happy today? Kasi maraming mga it's not hypocrisy to say that you are happy. Yeah. It is hypocrisy kung ang kagalakan mo ay mula sa tao, sa bagay, at pangyayari. But our happiness is not depend on things. Kasi nagkaroon ka, sabi mo, answer prayer, tatawa ka. Pero, nung maluma, sa kabakan, nung palitan ulit, nung manakaw, galit ka, kasi lalaman ka, pumupundor. Think people, nagpasaya sa iyo. Kung hindi nagpalugtod. Mr. Patrick. Damay pa ako. People think circumstances. Yung magandang pangyayari nangyari sa iyo ngayon, pwedeng kinabukasan. Ano nangyari na? So it's not a circumstantial situation. Pero salamat. Bakit kinabukasan? Are you happy today? Philippians 4:4. Rejoice in the Lord. And again, I say rejoice. Kaya mas dito sa
to the chapel Lord. Are you happy today? Amen. Kasi magsawaan niyo. Amen. Sabi ko, isang nagpo-proceed. Sabi ko, masaya. Because the object of our happiness and rejoicing and gladness is the Lord. Yeah, that's right. That's right, sir. So, i-connect natin itong Ecclesiastes chapter 7 verse 1. Pwede pa ma? Ano mo na? Kala ko, 10 minuto lang ang mag-ano, pero... More. We need more, sir. Come on. Inspired ako ng... Amen. Kasi ako sa pakikinig ninyo. Wow. Amen. Come on, sir. More. Ano naman kung tapusin ko kayo naantok na yun? Pero habang... Ising na, wala. Proverbs. Ising. Ano sabi ko? Ecclesiastes 7:1. Ecclesiastes. Kaya nga sinabi sa verse 8. Pero sa verse 1 muna. A good name is better than precious ointment. Yeah. Oh, the day of death. The day of birth. Yeah. Kasama pati yung ano. Kasi, dalawang bagay lang yan. I-connect din natin sa Proverbs 22 verse 1. Bakit pinulit sa Proverbs yung Ecclesiastes? Proverbs 22 verse 1. Proverbs 22. A good name is rather to be chosen than great riches. Bakit? Ano ang sasabihin? Ano ang iyong magiging reputasyon ba? Sasabihin ng tao, pag nawala ka rito. Nang wala sa oras man, o gumanaduwi. Anong kakapit sa'yo pag nawala ka sa isang sinisel? Twitter. Bakit nawala? Ayaw na, suko na. Tapos na, karirinig nyo sila, I am the way, I am the way. Go, go! Well. A good name is rather to be chosen. Yeah. Ang gandang, bakit naman nakakapagpatuloy? Kasi ayoko mangyari na pag ako'y wala na rito. By way of retirement. Kasi baka 90 years old na hindi makakit dyan. For 30 years old. Or by way of death. Sana, okay mo. Either by way of something by way of death. Anong malilimutan para malilimutan ng mga tao, pero pag magandang ginawa mo, matagal-tagal niya malilimutan. Kaya sabi sa Ecclesiastes, anong ginawa mo, malilimutan niya ng tao, may papalit kasi sa iyo. Pero at least, luhang ka na sa iyo, hindi ka nalilimutan. Ano ang magiging reputasyon? Kaya God will take care of your reputation when you take care of your character. Ano naman yun? Ano nangyari kay ano? Kasi ikakapit siya sa pangalan ninyo eh. Di ba? Kaya nga, at the end of the school year, ikinakapit sa pangalan mo ay most outstanding student. Wow! Best in conduct, best in yan, best in ano. Kasi ikinakapit sa pangalan mo. Akala naman, tinawag ang pangalan mo, iba ang pupunta ron. Wow! Ganda ba? Best na lang. Kalapit sa pangalan. Pero pagkatapos yan, that is just the beginning. Pero pagkatapos ka na, ano na ulit? Sabi nila ay, all things are a series of beginning. Sabi ni Peter. Okay. So, what will others remember you when you graduate? Or when you are gone? Oh, what they will remember? You know, failures, mistakes, offenses may come. But let it go. Not you. Kaya mga mawala, maalis ay yung mga dumarating ng failures, dumarating ng mga mistakes, dumarating mga offenses. But let those things go. But believe na. Amen. Not you. Amen. And then begin again. Amen. 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 Begin again. Amen. And make a commitment. Amen. And learn from mistakes. Amen. Learn from failures. Yeah. Learn from offenses. Amen. The last, decide every day to have a better ending. Decide every day to have a better ending.
Si Paul na sumulat ng which I committed unto him against that day. Sa last letter, in 2 Timothy chapter 4 verse 7, as an pattern, an example. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Sana ganito tayo lahat. I have hope of a good fight. Amen. Baka po mabuti ang aking pananampalataya. I have finished my course. I have kept the faith. When you finish your course here, finish your course here. Amen. Amen. Finish. But decide every day. I want to have a better ending. Decide every day. Finish your course. But makatapos ka rito. Pagkatapos ka rito, can you still keep the faith? Well, I might say, the faith na nagpatibay sa atin na itinuro rito. What we have is a Baptist faith. Ang controversy ngayon, maski nung dumarating dito, ang controversy ngayon, kaya lagi natin narinig itong Torel. What we have is a Baptist faith, not Calvinist faith. Right. The Armenian faith. What we have is from the Bible, nagpapatibay sa ating pananampalataya. Yan ang contradict dito. Hindi naman itinuro dito, pero yung law sa Old Testament tayo sa grace na, kaya natin ka Old Testament, kaya nga yung tayo sinoffer, yung tayo sinila sa atin yan. Kasi sa law na yan, nalimutan nila kasi si Abraham in Genesis chapter 14, wala pang law, pero magkaroon siya ng samsam. Wala sa mga haring lumusob sa Sodom, kasama sila, nung mabawi niya ito, taladala niya sa samsam, pumunta sa pare, pumunta sa pastor, pumunta kay Melchizedek. At ano, hindi binigay ang ikapo. Kaya yun ang nakita ng apo niya ni Jacob. In Genesis 28, sabi niya, I will surely, kung saan man ako pupunta at pagpapalain mo, Panginoon, I will surely give the tenth unto thee. Alam niyo, maraming Baptist, kahit Bible Baptist, hindi na niniwala sa tithes. That's right. Come on. Mga heart giving. Alam niyo po, ang pagbibigay talaga yung iwaasa sa puso. For where your treasure is, there will be your heart also. That's right. Matalitandayaan sa puso. Kung nakita natin yung material na bagay na gusto natin. Pero may puso tayo na kagaya ng mga taga-Macedonian Church. Ay kung ang puso natin kagaya ng mga taga-Corinto, ang yayaman pero kuripot. Kaya encourage the Lord. Yes, cheerful giving and equality of giving. And that is the times. So decide every day. Pagkagising mo sa umaga, Lord, I want to have a better ending. But I remind you, the more you pray about that, the more may dadaanan ka. Yan ka naman ang patience in spirit. Ang katulungan, di ba? Huwag padalos-dalos. Ang sabi, better is the end of a thing than the beginning thereof. And the patience in spirit. Kasi pag nawala ka ng patience, ay susuko o kaya ay, sabi ko kanina, pwedeng pasukan ng kayamanan. Kaya habang Christ, anong meron sa kanya? He humble himself. Kaya lagi siyempre sabi, humility is the foundation of all character. Because when you humble yourself, you learn to wait. Amen. Okay. So, decide every day to have a better ending. Finish your course. And last, remember, Philippians 1:6. Yes. Pag kayo narito, Philippians 1:6. I'm going to close. Tsaka to 13. Philippians. Always remember this. At ito maging confidence ko. Kung sa sarili, sa ating sarili, wala tayong confidence in the flesh. But this is our confidence in Philippians 1:6. Being confident of this very thing, that He which has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Kaya huwag natin tapusin ng wala sa oras. I'm looking for the day, only
4 years from now, tatandaan mo makakuha ninyo. Amen. Amen. 4 years from now, yeah. Paano ako katandaan para hindi ko matandaan ang mga mukha ninyo? Dadaan kayo sa akin sa New Testament and Old Testament. Tandaan nyo yan. Amen. Sa next year, dadaan kayo sa akin isang taon. Okay. And then Philippians 2:13. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Kaya kung meron kayo susuko, di ko sa Panginoon ngayon, isuko mo ang iyong self-will. Lahat tayo meron niyang gustong mangyari sa buhay. Pero napakaganda kung ano ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay mo. Inuumpisahan na niya. Especially you men, I'm looking for the day, maybe 10 to 15 years from now. Like CBPC sila, Nobeleta, Tagupan, Ordaneta, Lipa. Sana, dumating ang araw, ikitain niyo for ordination. Amen. Ay, diba dito yung pastor's wife na, wow. Sa inyo yung posible ngayon, sino magpapatong sa akin? Pero, pag-design ang puso mo, si Ma'am Amy, malilit pa. Pag sinabi nito, kasama ko ito, pag ko parang pag sinabi ni Dr. Red, sino gusto maging asawa ng pastor? Kung umikla siya, katayo. Hindi ko na. Why? Gusto ko maging kagaya ni Mami. Nasa puso ko yun. Kaya nga mas nasa UP, pinigil ang Panginoon. Ay. Nakita ko rin gawin sa Pablo. Sa Pablo. Kaya na yung katawuran yan. Nagtaka ko, puti ka agad ang buka eh. Kaya pinadala ka rito para matring ano. Yan, sa Pablo. Huwag ka na magiwalay sa turo. Huwag ka na magiwalay. Fix your heart. God. Focus your eyes on Jesus. And decide. Make a lifetime commitment and decide every day to have a better and let's pray. Dahil Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Look down to this scriptures po, Panginoon. Ibigay mo po sa kanila mga puso the confidence na mula po sa iyo. That they can finish well yung mga bagay na iyong inumpisahan sa kanilang buhay, Panginoon. Sapagkat hanggang ngayon, ikaw po ang patuloy pa rin gumagawa. Kumikilos according to your will, not their own will, but according to thy will. To work and to do sa iyong ikalulugod, Panginoon. Without much further repetition, I invite you decide today to have a better ending. Finish well. Why not walk with God? Decide today. And I might say, after today, decide every day. Because every day is a new day. Marami ang magkalugayan mo na yung ngayon. Habang bukas. Remember, fix your heart on the Lord. Alagaan mo ang puso. Paalaga mo sa banal na Espiritu. Without praise, the issues of life. Focus your eyes while you are here. Focus your eyes on the Lord. And make a lifeline. Not just for a time, but a lifetime commitment. Make up with God. Focus on God. Commitment is against that day. Magpapakita muli ng Panginoon. And you decide today to have a better ending. Make it every day.
God, please, lagi mo po silang i-complete. Lagi kami pag-conjugate. You know our make-up, you know our mga weaknesses, kahinaan, Panginoon. As young as they are, Panginoon, marami pang mga bagay that they may consider as a suffering, but help them to look unto Jesus kung paano po siya nag-suffer. Si Pablo, kung paano nag-suffer, para lamang maisulat sa amin ang kanyang naging commitment, at siya din namin naging commitment to be a partner. So look down to each and every one, Panginoon, and bless them with that decision to commit themselves every day to have a better and better. For that, to praise them. And for all these things I pray in Jesus' name. Amen. God bless you.